Nako po mga kababayan, isang sikat na abogado na si Mike Operario, binanatan po ang ICI. Nako mga kababayan ko, sinabi na isa po itong kasinungalingan at isang panloloko sa taong bayan na itong ICI na ito, imbes na ipakita at pagtiwalaan ng taong bayan, pero ito yung nagtatago ng anomalya. Hala ka, mga kababayan, pakinggan po natin. Ito yung sinasabi na the Sunshine Principle. Nako po, grabe. Baka magaya tayo sa ibang bansa. Itong Madagascar na nag-people power talaga yung mga tao doon dahil po matindi rin ang tinatawag na corrupt na mga nakaupo. Dito sa Pilipinas, naku po, kung corrupt ang pag-uusapan, napakarami mga kababayan. Ngayon, wala tayong nakikita na hustisya, kaya itong mga magagaling na abogado na ito, na talagang nakakakita ng katwiran na parang Marcoleta, naku po mga kababayan, binakbakan po itong ICI na ito, na tila may tinatago na anomalya. Naku po mga kababayan, ito, magugulat kayo dito, nakakakilabot po ito. Ito na. The Sunshine Principle. Where the sun doesn't shine, bacteria grows. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At ngayong umaga, yan ang pag-uusapan natin. Ang isa sa pinaka-importanteng prinsipyo ng public governance na natutunan ko kay Senator Raul Roco, the Sunshine Principle. At ayon dito, sa mga lugar na hindi sinisikatan ng araw, ay dito tumutubo ang mga bakterya, o ang dumi, o ang amag. Anong kinalaman nito sa ating pamamahala? Well, it's about transparency. Kung hindi magiging transparent ang pamahalaan, dito pagmumulan ng maraming mga katiwalian. At nakita na nga natin yan sa mga sekretong mga dealings dito sa DPWH, sa pagpapasa ng budget. At lahat ng mga ginagawa ng pamahalaan na hindi hayag sa taong bayan, dito nagmumula ang maraming kurakutan o katiwalian. At dito po papasok ang ICI. Sa mulat-mula pa sinabi ko na sa inyo, wala ang kapupuntahan itong investigasyon na ito sa ICI. Bakit? Well, bago pa man mag-umpisa ang investigasyon, sinabi na ng Pangulo na gumawa ng ICI, siya ang boss ng ICI, na sa kanyang paniniwala ay na biktima lang ng name dropping yung kanyang pinsan na si Martin Romualdez. Kung yung boss na nagsasabi, ito ang storya niyan, ay sino naman yung mga miyembro ng ICI para sabihin, boss, mali po kayo. Ang problema ng ICI noon ay isa lang, si Benji Magalong. Si Mayor Benji Magalong. Because Benji Magalong will not play along dito sa mga storya na gusto nila. So, kaya pala tinanggal si Mayor Magalong. Kasi nga ayaw nilang mabulgar ang kanilang gawain dito. Mga kababayan, kita nyo mga magagaling na abogado ito. Hindi gaya ng mga school bukol ito. Magaling na interpreter ng batas ito. At ang ICI kasi parang sinasabi nila, kaya ayaw daw ipakita sa publiko yung ginagawang investigation, baka daw misinterpret ng mga Pilipino. Aba, ginagawa pang tanga ng ICI ang mga Pilipino dito. Naku po mga kababayan, tignan nyo naman ang gawain nila. Ninakawan na, sasabihan pang ma-misinterpret yung ginagawa ng ICI. Parang sinasabi na bobo ang mga Pilipino. Naku po. So, ginamit lang nila si Benji Magalong para i-appease yung mga mamamayan. In-appoint siya noong September 13 para bigyan ang ICI some semblance of credibility and independence. Pero nung natapos na yung mga rally-rally na yan, mga isang linggo lang, o 2 linggo lang, matapos yung mga rally, tinanggal na si Benji Magalong. Actually, nag-resign si Benji Magalong, but he had no other choice because bago pa man siya mag-resign, nag-press conference na itong si Claire Castro
At kinu-question na yung kanyang integridad. At biglang nawala na yung kanyang authority na mag-imbestiga. Hindi na siya ngayon ang lead investigator. Samantalang, nung in-appoint siya, nung nagpapa-press con pa siya, si Claire Castro, hayagan niya sinabi na si Benji Magalong ang lead investigator. Tapos bigla, na parang nagkaroon sila ng amnesia, parang kasalanan pa ngayon ito ni Benji Magalong na nag-aakto siya bilang lead investigator. So, alam na ni Benji Magalong what's up. Hindi mo na kailangan, hindi naman masyadong makapal yung mukha ni Benji Magalong para manatili pa doon. Kaya yung sinasabi ng iimbestigan siya at kinu-question yung kanyang integridad, yung napapabayaan niya na yung Baguio City. Alam niyo mga kababayan, nung una, mabango itong si Magalong sa kanila. Nung umpisa, di ba, totoo yung sinasabi, nag-lead investigator pa. Pero nung kalaunan, ayaw na. Kasi nga, si Magalong, hindi kumukumpa sa gusto nila. Kasi nga si Magalong, malamarkuleta din ito, na gustong matumbok yung mga buhaya. Yun nga lang, nung ginawa. Di yun, pinag-initan siya. Diba? Yun lang. All of these things are pointing to Benji Magalong na sinasabi, umalis ka na dyan, hindi ka na namin kailangan. And then, came the pronouncement, after Benji Magalong was gone, came the pronouncement na hindi na open to the public ang hearing sa ICI. Bakit? Baka daw ma-misinterpret ng mga tao yung mga ebidensya. Wow. Ganon katanga ang mga Pilipino ayon sa mata ng ICI na tayo ay walang kakayanan na basahin yung mga ebidensya na lalabas at kailangan nilang itago ito sa dilim, yung sa lugar na hindi nasisikatan ng araw. At pag tinago nyo na yan sa dilim, hindi katotohanan ng tutubo dyan. Puro kasinungalingan. Kaya ko sinabi na walang patutungan itong ICI kasi sa aking palagay, ang ICI ay nakadesenyo lamang bilang isang propaganda machine upang... nakita nyo po mga kababayan, si Mike Operario nang nagsabi na itong ICI na ito ay isa lamang at nakadesenyo ito na isang propaganda. Naku mga kababayan, hindi tayong nagsasabi. Itong mga magagaling na abogado ang nagsasabi dito. Naku po mga kababayan, ginagawang tanga, bobo ang mga Pilipino. Nakita nyo naman. Wala na talaga. Sabi nga ng ilan, naku po, baka magaya tayo sa Indonesia, magaya tayo sa Madagascar na nagalit ang mga Pilipino. Baka magalit na rin ang mga Pilipino at magalit na rin yung mga kasundaluhan. Itong sinasabi ng mga nagkokomento. Kasi doon, mga kababayan, yung mga Gen Z nagalit kinatigan sila ng mga sundalo, ng mga army nila. Ayun, napatalsik yung gobyerno nila sa sobrang kurakot. So ngayon, mga kababayan, itong ICI na ito, may kababalaghan na ginagawa. Di ba, sabi rin ng malaking reliyon na nirerespeto, ang ICI na ito ay kailangan ipubliko yung ginagawang investigasyon para hindi pagmulan ng away-away at pagkabahagi. Ayaw nila. Nako, kaya pala. Tama itong abogado na ito, si Mike Operario, na ginawang lang ito, panloloko sa tao at propagandista. Nako po, mga kababayan ko. Magugulat kayo dito. Eventually ay ituro ang blame outside of Malacanang and outside of the family circle. The first family circle and outside of Romualdez. Kailangan mailayo si Romualdez sa investigasyon kasi kung madamay si Romualdez, isang hakbang na lang nasa pintuan na siya ng Malacanang. So they're doing everything they can to remove Romualdez from the list of possible suspects o yung mga kakasuhan. At unti-unti na nga sinasabi na yan ni Remulla. Pag-upo niya pa lamang, mga ilang araw lang sinasabi niya na meron sila magiging state witness na nakakaalam ng lahat ng transaksyon. And then, susundan niya ito ng kanyang smirk na parang nakakaloko.
At alam naman ng taong bayan kung sino yung sinasabi niya. At ito na nga ay lumalabas na si Martin Romualdez ang gagawin nilang state witness. Ang qualification for state witness, dapat ikaw yung pinaka-least guilty, hindi yung ikaw yung pinaka-most guilty. In this fiasco, the highest official involved is outside of the president. Mga kababayan, isipin nyo, Martin Romualdez gagawing state witness. Nakita nyo naman, the most guilty among the best, among the rest, among the group. Siya yung pinaka-guilty dito, tapos gagawing state witness. Ginagawang tanga ang mga tao, ginagawang bobo talaga mga kababayan. Kaya tignan nyo, tama itong attorney na ito eh. Naku po. Kung sa baba ng presidente, the president will be the highest involved. The next highest official involved here is Martin Romualdez. Siya ang nag-aproba ng budget, doon sa testimonyas, ang pera dinadala sa kanya, at mayroong siya ang nag-aproba ng bicameral conference committee. At ngayon, ipinapasa nila yung blame lahat papunta kay Zaldico. As if si Zaldico ay may kapangyarihan na mag-distribute ng mga project nito sa lahat ng mga distrito. Ilalaglag pala to. We're not buying it. At we are not also buying the story of the ICI na kaya nyo yun isa-sekreto, yung pagdinig na yan, ay para hindi kami ma-confuse. Hindi po tanga ang sambayan ng Pilipino. Hindi po tanga si Escombro. Alam namin kung anong ginagawa nyo. You are setting us up for this big reveal ninyo na eventually kakasuhan ninyo yung mga taong hindi naman dapat talaga sila ang unahin na kasuhan, o baka mangyari nito kagaya ng sinasabi ni Pulong Duterte, yung mga akusado magiging mga state witness at yung mga humarap na witness sila naman ang mga magiging akusado. Kaya delikado ngayon sila Gutesa. Nakita mo naman nagkakaroon na ng unti-unting paggalaw at kinu-question yung kanyang kredibilidad. Kagaya na sinabi ko noon, this will be the next step to destroy Gutesa. At saka, ngayon yung mga Diskaya. Nagre-reklamo na yung mga Diskaya, ayaw na nila mag-participate sa ICI kasi nakikita na nila yung direksyon ng pupuntahan nito. And they were the first ones to reveal kung sino yung pangalan ng mga congressman who were involved in this. Ngayon, o yan mga kababayan, nakita nyo po ang mga kwento ng ICI. Talagang isang panloloko sa taong bayan ang ginagawa nila. Isang sarswela na itbulagaan na parang blue ribbon ni Ping Lacson at Tito Soto. Tama rin ang sinasabi ni Marcoleta na talagang matapos ibasura itong blue ribbon committee, itong ICI naman ang susunod na gagawing sarswela at bulagaan. Naku mga kababayan, nakakahiya ito sa buong bansa, buong mundo. Ginagawang tanga ang mga Pilipino. Kaya ngayon, galit na galit yung mga Marines na kabaro ni Gutesa. Pati mga ilang sundalo po, nagagalit na. Mga generals, nagagalit na rin dahil sa corruption na nangyayari. Tapos itong ICI, ginagawa tayong tanga, bobo. Grabe mga kababayan, nakakagulat, nakakagimbal ito. Nakakakilabot na gawain. O mga kababayan, kayo nang humusga, mag-like, mag-share po, at mag-subscribe. I-follow natin si Mike Operario sa FB. Mabuhay po.